Ayun mga boss, so yan o. Meron naman tayong bagong unit, Roser 180. So ipapakita ko sa inyo kung anong issue nito. Tapos yun ang ito-troubleshoot natin. So ito siya mga boss. Ito ang kanyang issue. Yan. Pag inon mo siya, yan, puro ganyan lang siya. Yan. Unang issue yung nakita natin. So pangalawa, ang gagawin natin, kasi tumutunog lang yung ganyang starter. So ibabypass natin to. So walang nangyayari. Ano ibig sabihin? Bago naman yung battery. Ibig sabihin, hindi umiikot yung starter motor. So yun ang ito-troubleshoot natin. Alamin natin kung anong nangyari sa linya nitong starter relay papunta doon sa starter motor. Baka meron kayong mga ganitong senaryo, panoorin nyo na lang itong video na to. Unang gagawin natin sa pagto-troubleshoot mga boss, kuha tayo ng test light. So DIY lang yung test light natin. So unang iti-test natin ay battery. Yan, battery kung may laman. Pangalawa, itong wire na to, papunta dyan sa starter relay. Test din natin yan kung nakakarating ba dito yung positive na galing battery. Test light natin. Gumana. Isa pa. Yan. Pangalawa, i-test light natin tong pangalawang terminal kung nakakarating yung positive dito, kasi ito na yung wire papuntang starter motor. So i-test natin to mga boss kung nakakarating dito yung positive. Test natin, tapos pindutin natin kung matitrigger siya. Yan, kapatong lang yung test light natin. So pipindutin natin kung nakakarating yung positive dito. Pindutin natin. Yan. Yan. Nakakarating yung positive. Ang gagawin uli natin, i-test naman natin yung wire doon sa starter motor mismo. Kung nakakarating dito yung positive na galing starter relay. Tutusok natin dyan yung test light or test bulb. Yan, nakatusok na. Pindutin uli natin yung starter switch kung makakarating yung positive na galing starter relay. Meron. Yan mga boss, malinaw meron. Ibig sabihin, nakakarating yung positive dito. So yan, meron na kayong clue mga boss. Ibig sabihin, ang sira nito is starter motor. Kasi merong positive, bakit hindi mag-crank itong starter motor? So yun ang babaklasin natin. Ang malupit kasi dito mga boss sa Roser 180, Roser 200, old Roser 220. So kailangan muna natin baklasin ang crankcase cover para ma-access natin yung starter motor. Yan, okay na mga boss. Nabuksan na natin yung starter motor. Kaya pala ayaw umikot mga boss. Ito na. Wala ng carbon brush. Yan, ubos na yung kanyang carbon brush. Yan, okay na mga boss. Yung ating starter motor. So, meron ng carbon brush. Linugtong ko lang. Kumuha tayo ng ibang starter. Kinuha natin yung carbon brush para hindi na bumili yung may-ari nito. Alright, so ginawan lang natin ang paraan. Kumasya dito sa lagayan yung carbon brush. Kasi iba ang sukat nun. Kaya hinasa natin dito sa kikil para kumasya dito sa pinakabutas o lagayan. Alright, so assemble na lang natin mga boss. Try na natin kung mapapaikot na natin itong ating starter motor. Alright. Natapos na natin yung ating repair na starter motor. So subukan natin kung functional nga ba yung ating pagkaka-repair nito. So ididikit lang natin ito dito sa positive ng battery, positive din, tapos lalagyan natin siya ng ground. Itong wire na to galing itong negative. Yan, yung wire na yan, itong tornilyo na to didikit natin sa positive. Yan, dikit natin dito mga boss sa ground. Yun. Yan, gumana mga boss yung ating DIY na carbon brush dito. Alright. Alright mga boss, so yan, nakabit na natin yung starter motor. Yan, tingnan natin kung walang sira itong starter relay. Bago battery, so goods na. So try natin iyon. Kunyari lang. Yan, on.
Kill switch. Yan. Tatry natin. Kasi gumagana na yung starter motor kanina, di ba? Nung nirekta natin kanina sa battery. So, start now!